Share, ito yung dahilan kung bakit naghalo yung coolant at langis ito. Yung bushing ng balancer. Pinapaklas na natin. Sige. Kasi raw Glenn. At tira. Kita niya yung itsura. Pag gaspang na yan, yung sinasabi ko, unang step, palit mo na ng oil seal. O special kung tawagin, special shop seal. Pag tumagas pa rin, or humalo pa rin yung kulat lang kita nyo na. Ang kapal Glenn, tingnan mo. Kayod na kayod. Ang dami naman tong kuhan nito. Linisin mo lang yan, tangki, sama mo lang yan. Sulit yung bayad. Okay, magbigay tayo ng tutorial patungkol dito o mga idea o tips. So ngayon magbigay tag tips sa mga INS 200 user. Magbibigay tayo ng tips. Naghalo ang coolant at langis. So magbigay tayo ng tips dito sa mga INS user ng INS 200 user. Naghalo ang coolant at langis. Para natin mapaliwanag sa inyo, para sa mga nakaka-experience or nakakaalam, pwede hindi na kayo manood. Pero sa mga hindi nakakaalam na user ng INS 200, ma-FI type, ma-RS man, RS 200, ma-INS 200, basta may balancer na doon nakalagay yung water pump oil seal. So ngayon yung INS 200, may mga bagay na kailangan natin na solusyonan muna. Sa pangunahing solusyon muna. Number 1, unang bisis pa lang nangyari sa motor mo na humalo yung coolant at langis. Naghalo. So anong ganyan? Parang choco na gatas. Pag drain mo, puti. Kulay puti. So una yung sisilipin sa INS 200, RS 200. Kailangan mo sisilipin muna kung bulok na yung water pump oil seal. Kung tawagin, nakalagay do special shop seal. Pero bago mo kabitan ng bago nito, silipin mo muna itong balancer. So ito namang balancer, nung una nasilip ko, medyo gaspang. So wala pang budget yung mayari. Sabi ko, sige, first step muna tayo. Solusyonan muna natin ng ito, nilagay dyan kasi nakalagay yan. Okay? After 1 month, humalo pa rin ang coolant. So, baba makina na. Para palitan to. Mayroon namang buong assembly, pero mayroong nabibili nito para mas makamura. Ang stock, kita nyo yan, yan yung dahilan bakit humalo yung coolant at langis. Napakaliit na problema, puro malaki ang gastusin mo. Kaso wala tayong mabibili nito dahil walang stock. So ngayon, buong assembly, kasi wala tayong mabili na bushing o sleeve bushing na balancer. Kaya bumili tayo. Walang stock kasi. Kaya assembly na kinabit natin. Tapos pati piston ring din kabitan natin. Ito na yung bagong labas na assembly na buo na. Kasi pag itong mga old model, dalawang dito, mayroon siyang layer sa gitna. Pero ngayon, buo na siya. So, ito yung assembly na balancer. Parts na yan? Yan, Hindi na yan, ano? Okay na yan. Lapas naman. Nag-i-appeal ako itlog. Pwede dito sa taas, bike. Itaas mo lang. Nakaganyan.
Greg. Pag tinanggal mo yan, ito. Yan. Pag tinanggal mo yan, kasi baka pag sila ikot-ikot, tanggal. Tinanggal mo yan, oh. Ay, ito na. Okay, lagay mo na. Spring. Lalaro. Okay, tapos, isa punasan to. Balik, yan lang yan. Kasi pag kuhan yan, ilagay natin, magtutuwa, wala to. Tukod to, clearance mo to. Press rails lang ako ba? Bago na yan, bago bago. Salubong sa Kulant, yung kabila naman salubong sa Langis. Ganun ang ano, brand new na, brand new. Brand new na balancer, ito yung lumang balansero. Yung sira niya, yan. Yan. Hawakan mo, Paul. Sa mga gustong magpa general overhaul ng NS 200, pasya lang kayo sa shop. Ganda na yung makina niya. Ulitin ko, naka-repace na yan. Tapos inabot lang siya ng gastos ng 13,000 kasi balancer assembly binili. Tapos dito naman sa oil pump gear assembly, nag-repace tayo, lahat ng gasket pamalitan, kasama na labor doon. Pero di pare-pareho ito pahit ng piston ring, hindi rin pare-pareho kung sakit sa inyong motor. Ito naman, yun lang ginastos niya. Less 5% pa. May discount pa yan, 5%. Okay?